Tapos kapag naitanim na to lahat, magpupunla ulit tayo. Ganyan ginagawa mo. Yan, okay rin yan, para hindi masira. Maganda na yan kapag lumago yan. Magandang umaga mga kamangyan. Ito ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Malago na, matataas na yung iba. Ano? Malalaki na. Pwede na nating itanim ang puno dahil magulang na. Meron din tayo ditong pinunla na cuttings. Ito na ngayon, malalaki na. Pwede nang itanim dun sa ating babuyan. Nagpunla tayo nito dahil kapag tag-init ay mahirap na magpatanim. Namamatayan lagi tayo dahil yung lupa ay tuyo. Itong Madrid de Agua kasi kapag maliit pa lang ay mahirap patubuin. Pero kung ganito na siya kataas, mabilis na lang itong lumaki at hindi na mamamatay. Meron pa nga iba na hindi rin nabuhay. Ito, papalitan na lang natin yan ng ibang cuttings. Sayang kasi ang black bag. Tapos kapag naitanim na to lahat, magpupunla ulit tayo. Kukuha ulit tayo dito ng cuttings at ilalagay ulit natin sa black bag para dito natin ipunla. Yan, nilagyan natin ng lambat para hindi mapasok ng manok kasi kinakain ng manok. Alam na ng manok na pagkain nila kaya kinakain nila. Kapag ganito na may lambat, hindi napapasok. Dito lang tayo nagpatanim sa likod ng ating kulungan ng kambing. Yan ang ating mga kambing, oh. Yun sila. Maganda rin ang ating pagtatanim ngayon nitong mga punla dahil umaambon. Itong ganitong punla ay pwede rin natin yan ibenta dahil nabibili ito sa online ng 20 hanggang 25 pesos. Yung iba hindi rin ganito kataas ang tubo o ang sibol niya. Sa cuttings naman, nabibili natin ng 10 pesos sa online. Dito naman sa atin ay marami na tayong cuttings. Ito na ang ating tinatanim. Ito. Para sa mga alagang hayop ay maganda ito. Lalo na dun sa binibigyan natin ng feeds. Kung gusto nating makatipid, itong Madrid de Agua ay magandang alternatibo para sa feeds. Magpapakain tayo nito ay parehas lang rin naman ang makukuhang sustansya sa feeds. Hindi pa tayo magagastusan. Sa umpisa magagastusan tayo sa pagbili natin ng cuttings. Pero kapag nagkapagpatanim na tayo at nakapagparami na, ay hindi na tayo magagastusan. Yan ang binibigay natin sa ating mga buntis na inahing baboy at sa mga nagpapasuso at sa mga biik. Hindi pa natin sila nabibigyan lahat dahil kakaunti pa lang itong ating tanim na Madrid de Agua. Sa ngayon ay nagpaparami pa rin tayo. Mulan, silong ka muna. Hanggang din, hanggang sa banda. Din lang. Para yung truck diyan lang muna, para yung truck ay makapasok dito kapag tag-init. Bago doon pa sa poste. Pag ganun. Sa poste. Poste, hindi na rin siguro abot ng truck yan, oh. Yan, taniman na natin dyan. Malapit sa poste daw. Tapos doon yung pinto doon dati. Huwag mong taniman yon. Isig ka dito banda. Tapos diretso na pag ganun. Hindi pa natin pwedeng taniman tong gitna eh. Dito, pwede yung gilid nito. Gilid ng kulungan ng yung itik. Dito sa gilid, pwede yan. Para kapag tumaas, tabon sila. Para hindi alam naman ay ano. Oo. Pag may biik dyan,
kapag may tao, natatakbuhan eh. Singit-singitan lang natin kung saan ang pwedeng malagyan. Doon sa likod, pwede rin doon sa likod eh. Ha? Mata. Doon ulit magsula. Oo. Okay na yan dyan. Huwag mo nang laliman. Para kapag nilagay mo bagas yan, mataas yung lupa pag umulan. Hindi mag-stuck yung tubig. Ha? Oo yan. Pwede na yan dyan. Pero lagay tayo dito. Yan dyan. Sa loob lang ng bakod. Tapos maglagay ka dyan ng pintuan. Daanan. Dito na banda oh. Umuulan dito sa aming lugar. Punta muna tayo dun sa dulo, sa Sagingan. Kukuha tayo ng Madre de Agua. Dahil kulang na yung pampagkain natin sa ating mga alagang baboy. Ito, nagtanim na sila ng pakwan. Lapad-lapad din ang tinaniman nilang pakwan. Hindi lang dun sa area ng ating kambingan tayo nagtanim ng Madre de Agua. Dito sa dulo, sa may Sagingan, nagtanim din tayo ng Madre de Agua. Yung time na nilipat natin dito yung ating mga alagang baboy, nung panahon na gusto pa ang sakit na ESF, nilipat natin dito ang ating mga alagang baboy para makaiwas sa ESF. Habang nandoon ang ating mga baboy sa Sagingan, ay nagtanim na rin tayo ng Madre de Agua. Naka-harvest na rin tayo doon. Ilang beses na rin tayo nakakuha para sa pakain ng ating mga alagang baboy. Tingnan natin ngayon kung may ma-harvest pa tayo ulit. Medyo lumalakas na yung ulan. Kanina ambon lang. Mas maganda sana kung marami na ang ating tanim na Madre de Agua para nakapag-stock tayo. Gigilingin lang natin sa ating shredder machine at ilalagay sa isang tub. Pwede na nating i-stock. Sa ngayon ay fresh pa lang rin na Madre de Agua ang ating binibigay sa ating mga alagang baboy. Nandito na tayo. Yeah. Ito na yung mga tanim natin na Madre de Agua. Pwede na rin harbisan yan. Tapos ito pa. Doon banda sa may water pump, sa may malapit sa ilog, may tanim din tayo na Madre de Agua. Mamaya pupuntahan natin, harbisan din natin. Unahin lang muna natin ditong harbisin. Ito, may dala tayong sako, lagayan ng ating maharbis na Madre de Agua. Harbisin na natin mga kamangyan. Yan lang muna. Ang paghapis natin ay dito lang muna, yung mga dahon. Saka kung may sanga, pwede natin kunin yung sanga para itong talbos niya ay tuloy-tuloy na tataas. Tapos ngayon, itong puno naman niya ay gugulang. Kapag magulang na yung puno niya, saka natin siya puputulin para yung cuttings ay pwede natin itanim. Dahil kapag mura pa na kinuha natin, sayang naman, wala tayong may itanim na Madre de Agua na cuttings.
Yan, ganito lang mga kamangyan. Ito, hindi natin puputulin para tuloy-tuloy ang taas niya. Ngayon, kung magulang na ito, tsaka natin siya puputulin para yung cuttings ay pwede nating itanim. Kaya mabilis lang magparami nitong Madrid de Agua. Sa isang puno, kapag pinutol mo siya, maraming sisibol na sanga tulad nito. Pinutol natin dito, merong sumibol dito, dito, meron rin dyan. Sa umpisa lang talaga tayo mahihirapan magtanim dahil papalakihin muna natin yan. Pero oras na maputulan na natin, ganyan, mabilis na lang tumubo at mabilis na lang rin tayo makakapagparami. Yan, ito na ang ating nakuhang Madrid de Agua. Lalagay na natin sa sako. Ito na ating nakuhang Madrid de Agua, mga kamangyan. Medyo marami-rami na rin. Yan ang ating naharbisan. Kain dun, meron pa dun. Dito sa kabila. Yan, pwede rin nating harbisan yan. Pero may naharbis na tayo dito banda. Yan o. Tingnan nyo naman ang dahon. Halos malaki pa sa kamay ko. Kaya sa isang puno, kapag magaganda yung dahon, malulusog, ay marami na tayong mahaharbis sa isang puno ng Madrid de Agua. Dito banda may naharbis na rin tayo. Ito. Isako na lang rin natin. Malapit na mapuno. Diyan lang natin siya na-harvest. Yan. Dito. Tapos doon. Saka dito. Doon sa may water pump, sa may tabing ilog. Puntahan din natin. May tanim rin tayo doon. Dito sa sagingan ay kaunting area pa lang ang ating nataniman ng Madrid de Agua. Kaya pwede pa tayo magtanim dito. Yun nga lang, kapag haharvest ng saging, tapos natatamaan ang ating Madrid de Agua kapag puputol ng puno, ay nasisira ang Madrid de Agua. Ayan. Malalaki na oh. Harbisin natin para pandagdag sa pagkain ng ating baboy.
kailangan natanggalin natin yung mga damo. Dahil hindi natin to kilala. Hindi natin pwedeng ipakain sa ating mga alagang baboy. Yung Madrid de Agua lang ang ating papakain. Kailangan na hindi mahaluan ng ibang damo. Tapos yung gantong sanga, yan ganto, pwede pa natin ipakain yan. Kakainin pa nila to. Malambot din naman yan. Kaya walang sayang sa ating Madrid de Agua. Yan na, nakuha na natin. Ito patataasin pa natin. Kapag pwede na ulit harbisan at magulang na ito, dito na ang putol niyan. Tapos ito itatanim natin. Pwede na natin tong iuwi, dalhin sa ating baboyan. Kasya na yan sa pang isang araw ng pagkain ng ating mga alagang baboy. Kanina nawala na yung ulan. Ngayon ay umulan na naman. Yan, uwi na tayo. Dadaanan naman tayo ng palayan. Mamaya na natin gilingin dito. Dito natin gigilingin tong Madrid de Agua. Mukhang marami nang natanim na Madrid de Agua ah. Ayan. Ikot na natin tinaniman. Mabubuhay na itong mga Madrid de Agua na to. Lalo ngayon ay umuulan pa. Pag malaki na sila, kahit magtag-init pa, ay mabubuhay na yan kahit hindi na natin diligan dahil malalaki na. Inikot mo pa? Umikot ka pa? Mas maganda po na hindi tanggalin yung plastic. Bakit? Hindi. Yung ilalim lang ang tasan. Pwede yan. Pwede. Yung naman ang ilalim. Sige. Dahil yung lupa ba mawasak pag Sige, pwede. Kung kan? parang sa akin lang ba sa ilalim? Oo. Kung tutubo naman siya. Hindi naman tatagilin ito. Ugat natin ilalim. Oo. Pwede. Ganun na lang. Para madali. Baka mawasak din eh. Wasak pa din yun, no? Nung kinuha ko ng Sinubukan mo? Oo. Nagtubig agad, no? Oo. Konti lang yung ulan na ito. Kan kasi yung hero. Ilagyan na lang Ang kan na lang gawin mo, tinanaman mo na ng ganito. Kapag tinakpan mo ng lupa, lupa yan. oo, yung hinukay na lupa, kapag tinakpan mo siya, taasan mo para yung tubig hindi siya mag-stuck dito. Tubig yan galing ba sa iro? Kaya nga pag umulan baga hindi siya mag-stuck. Ganun na lang.
Yan, okay rin yan para hindi para hindi masira. Maganda na yan kapag lumago yan. Huwag lang kainin ng manok. Takaw yung manok eh. May tanim na ako dyan, inubos nila. Yung ano ba yung biik, kanina Yung biik. inamuyan na nila. Ay hindi pa naman kumakain yon mga pag natuto. Malapad yung lupa nyo doon sa inyo. Gusto mo magtanim niyan? Luto lang malupo doon. Luto lang. Tumuntok meron po. Kung may lalapad yung lupa mo, nang pwede ka magtanim, damihan mo, tapos bilhin ko sa'yo ng persako. Maganda kasi yan, pag tanim mo, pabayaan mo na lang. Tapos kung bibilin ko, di kukuha ka lang. Pag, lang, no? Oo, kapag bababa ka, magtatrabaho ka sa ibang kuan, may panggasolina ka. May dala kang isang sako, di panggasolina na rin. Hindi lang malayo yung lupa ko Pwede naman ay. Yung nabili ka pa namin ng bahay, luto lang, nabili ng tatay ko. Ha. Nabili sa amin. Kasi kahit marami na akong tanim nito, kulangin pa rin yan. Kung madami ng alaga, no? Ay kung mayroon din ikaw tanim nito, tapos dalhin mo lang dito sa akin, bibiling ko. Oo. Pwede ka rin kan. Halimbawa, marami na yung baboy ko. Paalagaan kita. Matun kayo ko nga kay Pastor ay parang binugsok na, no? Oo. Huwag mo nang ganyanin. Di ba, kukuha ka sa akin ng ganyan, cuttings. Cuttings tawag dito eh. Kukuha ka niyan. Itusok mo lang doon, pero dapat yung ganito na makulimlim tagulan. Huwag kang magtanim ng taginit. Tapos hayaan mo lang yon. Kung gusto mo puno, gawin mo puno eh. Kailangan lang malinis, no? Ha? Dapat lang malinis ang puno. Hindi, kahit hindi naman. Magataas naman yan sa damo. Tapos kung pupunta ka dito, dala ka ng 2 sako, 3 sako. O, tapos bayaran ko sa'yo. Ha? Pagtatanim ka, sabi ka lang sa akin para bigyan kita ng itong cuttings. Ha? Oo, dami doon. Nandiyan sa akin, madami naman yan. Tanim ka lang muna ng kahit 20 piraso. Sunod, dagdagan ulit. Oo, dagdagan ulit sa sunod. Saka lang kita ko sa Apolong. Pero nakita nga doon sa gilid ng bahay po, marami. Eh kapag mayroon ka man din yan, hayaan mo lang, wala kang pagod, tapos mag-harvest ka lang, di pera na. Pwede mo nang dalhin dito sa akin, tapos bayaran ko. Kapag may oras ka na magtanim, gusto mo magtanim, sabi ka sa akin, bigyan kita doon ng cuttings. Kaya lang, sa umpisa matagal pa makaharvest niyan, mga 6 months pa. Pero kapag naharvestan mo na yan, mabilis na lang. Mga Tingnan ko kailan lang ay. oo. Saka 3 puno niyan ay 1 sako na. Basta maganda yung tubo. Mataba naman yan siguro doon sa lupa nyo. Yan mga kamangyan, kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanim ng ating inutusan na magtanim nitong Madre de Agua. At yung mga malalaki na pwede nang itanim ay naitanim niya na. Ito may naiwan pa, pero ilan na lang yan, mga maliliit pa. Tapos yung iba, ito yung black bag na hindi tumubo ang cuttings. Ito yung mga cuttings nya. Yan, namatay. Pinalitan na lang ulit ng panibagong cuttings. Patutubuin na lang ulit natin to. Tapos kapag malago na ulit, ganong kataas, itatanim ulit natin doon sa ating babuyan. Medyo marami-rami rin yan. Tapos magpapatanim ulit tayo. Hindi pa tayo nakakabili ng black bag.
magpupunla ulit tayo. Dito lang rin siya kumuha ng cuttings na pangtanim. Yun yung pinatulan niya. Tingnan natin yung mga tinanim niya na mga cuttings. So may humiga. Nako, nadaanan yata ito ng itik. Nalagyan niya na rin, natanim niya na dito sa gilid. Yan, hanggang doon. Kaya lang yung ibang dahon kinain na ng itik. Yan o. Nalaman na yata nila na pagkain itong Madrid de Agua. Yan. Doon. Dito lang muna tayo nagpatanim sa gilid ng ating baboyan. Doon. Tapos dito banda hindi natin pinataniman dahil papadaanan natin ito ng truck kapag tag-init na at natuyo na ang palayan. Sa likod ng baboyan. Yan. Pa doon sa kabila. Nandyan sa gilid. Hanggang doon. Sa likod ng ating baboyan. Sana hindi tukain ng manok, hindi sirain. Okay lang sana kung itong sa baba lang kakainin, wag lang itong dito sa talbos. Itong mga bagong tanim na Madrid de Agua ay nakahiga ang puno. Ito, mahiga sila dahil na-stress. Pero makalipas ang ilang araw niyan, mga kamangyan, gaganda na rin ito at tatayo na itong kanilang puno. Stress pa kasi itong ating mga bagong tanim na Madrid de Agua. Yan, magpaparami na rin tayo nitong Madrid de Agua. O paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at ngayon pa lang makapanood sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.